Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ang lahat ng papuri ay naukol lamang sa ating nag-iisang Diyos, ang Allah subhanahu wa ta'ala, at sumakan niya sa kanyang huling sugo at propeta na si Muhammad ang kapayapaan at ang pagpapala. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, sa oras na ito ay magbabahagi lamang tayo ng kaalaman tungkol po sa batas ng taong namatay dahil sa coronavirus. So, ito po ang tatalakayin ko ngayon, ang batas tungkol sa taong ang kanyang ikinamatay ay dahil sa coronavirus. So una, babanggitin ko muna yung hadith na ang taong namatay dahil sa coronavirus ay kabilang siya sa taong tinawag na shahid. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa hadith na marawahu Bukhari, sabi ni Aisha radhiyallahu anha, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit ta'un, hanggang sa pinakadulo ng hadith. At kapag yung tao na isang mananampalataya ay ang kanyang ikinamatay ay dahil sa taon. Ang taon kasi, ito yung pandemic, ito yung nakakahawang sakit na kagaya ng coronavirus. Kapag siya ay namatay at nagtiis, so tinamaan siya ng coronavirus, then ito ang kanyang ikinamatay, kana lahu mithlu ajri shahid. Ang kanyang gantimpala ay para siyang namatay na shahid. So ito kasi yung tinatanong ng mga kapatid natin. Kung siya ay shahid, so paano ba siya paliliguan? Paano yung pagsasala sa kanya? Kasi ang shahid, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, yung tinutukoy natin na shahid dito, ito yung namatay sa gera o sa pakikibaka, yung labanan, jihad. Kapag kayong isang mananampalataya ay namatay sa jihad, ika nga sa pakikibaka, ay hindi po yan paliliguan. Yung shahid na tinutukoy sa hadith na mali ito kasi pagkaunawa ng iba. Kasi yung namatay sa virus, ng coronavirus, tinawag ng propeta sallallahu alaihi wasallam na ang kanyang gantimpala ay katumbas ng taong namatay na shahid. So ito gusto ko maunawaan ninyo ang mga batas kapag may nangyari na may namatay sa lugar natin, hindi sa napahintulutan ng Allah, kung paano ang gagawin sa kanya yung namatay na ito dahil sa coronavirus. So, unang-una gusto ko muna malaman ninyo, ano ba ang ginagawa sa taong na shahid bago tayo darating sa namatay sa coronavirus? Ang taong namatay dahil sa pakikibaka, yung labanan sa pagitan ng Muslim at non-Muslim, siya po ay hindi po siya paliliguan. Yung nasyahid dahil sa tunay na pakikibaka, hindi siya paliliguan. Ito po ang pananaw ng karamihan sa mga ulama. Hindi siya paliliguan. Hindi rin siya babalutin ng puting tela, kagaya po na nakasanayan natin. Hindi siya paliliguan. Hindi na siya babalutin ng tela, ng puting tela. Kundi ililibing na po siya agad. Ililibing na po agad yung nasyahid. So yung sandata sa katawan niya ay tatanggalin na lang yun. Kung meron siya mga kumbaga mga kagamitan, yun ay tatanggalin. At ililibing na po siya agad. Suot-suot yung kanyang suot sa labanan. Yan po ang shahid. Hindi paliliguan, hindi babalutin, hindi nasasalahan, ililibing na siya agad. Yan po ang shahid ayon sa pananaw ng karamihan sa mga ulama. Ngayon, ito namang namatay sa coronavirus ay ang gantimpala niya, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ay mithlu ajri shahid. Ang kanyang gantimpala ay katumbas ng isang na shahid. So yan ang kanyang gantimpala. Kaya sa gagantimpalaan ng kagaya ng gantimpala ng nasyahid kasi siya ay nagtiis. At napakahirap ng sakit na ito. Kaya sabi ng ating mga ulama, ang taong namatay sa kagaya ng taon,
yung coronavirus, kasi kabilang niya sa taon, dahil napakahirap ng kanyang dinadanas bago lumabas ang kanyang kaluluwa. So dito, babanggitin ko muna sa inyo ang listahan ng mga taong nasyahid. Bakit napabilang itong namatay sa coronavirus o namatay sa taon na siya ay syahid? Mayroong hadith na ang listahan ng mga nasyahid ay 5. So ito ang sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa hadith na napagkasunduan ni Bukhari at ni Muslim. An Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, ash-shuhada'u 5. Ang mga nasyahid ay 5. Ibig sabihin, nasyahid, ang tinutukoy dito na nasyahid ay 3 uri, mga kapatid, ng nasyahid. Ang hinati ng ating mga ulama ang syahid sa 3. Una, syahid sa mundo at kabilang buhay. Pangalawang uri ng syahid, syahid sa mundo, pero sa kabilang buhay hindi siya syahid. Pangatlong uri ng syahid, syahid lang siya sa kabilang buhay pero hindi siya itinuturing na syahid dito sa mundo. So bakit? Ano ba yung 3? So hayaan niyo muna banggitin ko sa inyo ang 5 mga taong nasyahid. So napakataas po ng gantimpala ng mga nasyahid na ito. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ash-shuhada'u 5. Ang mga nasyahid ay 5. Al-mat'un. So al-mat'un, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ang isa mula doon sa 5, al-mat'un, ito yung namatay dahil sa coronavirus. Namatay dahil sa nahawaan. Yan po ang una. Pangalawa, al-mabutun. Al-mabutun, namatay dahil sa sakit sa loob ng tiyan. Nagkaroon siya ng sakit sa tiyan at yun ang kanyang ikinamatay. So ang tawag sa kanya ay syahid. Pangatlo, al-ghariq, yung nalunod. So kabilang sa syahid ay nalunod. Pang-apat, wasahibul hadam, yung nadaganan. Ika nga, nagkaroon ng lindol, tapos bumagsak sa kanya yung gusali, o bumagsak sa kanya ang pader. So yun ang kanyang ikinamatay. Syahid din po yun. Panghuli, wasyahidu fi sabilillah, at yung nasyahid sa landas ng Allah. So ito yung pinakamataas. So lahat sila ay tinawag ng propeta sallallahu alaihi wasallam na syahid. So 5 yun, yung binanggit ko kanina. Mayroon namang riwaya, mayroon namang hadith na ang syahid ay 7. So sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa hadith ni Jabir bin Atiq, annahu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ash-shuhada'u 7. Ang syahid ay 7. 7, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ang mga uri ng syahid. Sabi niya, al-mat'un syahidun. Una, al-mat'un syahidun, yung namatay sa kagaya ng coronavirus ay syahid. Yung pandemic na sakit na nakakahawa, ang tawag sa kanya ng propeta sallallahu alaihi wasallam ay syahid. So nandito yung hadith, kaya ito tinawag ng propeta sallallahu alaihi wasallam na syahid dahil binanggit dito una, al-mat'unu syahidun. So syahid siya. Pangalawa, al-ghariqu syahidun. So yung nalunod ay syahid pa rin yan. Wasahibu dhatil jambi syahidun. So yung namatay dahil sa tiyan ay syahid. So kabilang dito, sabi ng ating mga ulama, yung ito yung buntis. Wal mabutunu syahidun. Yung namatay dahil sa mayroon siyang sakit sa tiyan ay syahid. Wal hariku syahidun. Yung nasunog, ang kanyang ikinamatay ay nasunog, tinatawag pa rin siyang syahid. Walladhi yamutu tahta al-hadam syahidun. At yung namatay dahil nadaganan ng bumagsak na gusali o nadaganan ng pader, ang tawag pa rin sa kanya ay syahid. So, ang panghuli ay ang namatay sa pakikibaka, yung labanan sa pagitan ng Muslim at non-Muslim. So, yun po yung pinakamataas na antas ng syahid. Dito, binanggit ng propeta sallallahu alaihi wasallam yung tawag sa kanila na syahid. Pero, ano ang batas nila sa mundo at saka sa kabilang buhay? Kanina binanggit ko na 3 ang uri ng syahid. Mayroong syahid sa mundo at sa kabilang buhay. Mayroong syahid sa mundo at ang kanyang pero sa kabilang buhay hindi siya matatawag na syahid. Pangatlo, hindi siya syahid sa mundo pero ang syahid na tawag sa kanya ay sa kabilang buhay.
So unahin natin yung shahid sa mundo at saka sa kabilang buhay. Ang tinutukoy dito na shahidun fid dunya wal akhirah, yung namatay sa pagkikibaka, yung totoong labanan. Yung totoong namatay sa labanan. Yani in qutiltu fi sabilillahi muqbil, ghayr mudbir, ayukaffaru anni khatayaya. Yung namatay sa labanan, doon siya namatay, ang tawag sa kanya ay shahidun fid dunya wal akhirah. Basta yung kanyang intensyon ay li'alay kalimatillah, upang mangibabaw ang batas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pag doon siya namatay, hindi siya paliliguan, hindi siya babaluti ng puting tela, hindi na po siya sasalahan, ililibing siya agad. Yan po ang ginawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa mga nasyahid sa Uhud. So yan po ang ginawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa mga nasyahid sa Uhud. Pangalawa, shahid sa dunya, pero sa kabilang buhay hindi siya shahid. Ibig sabihin, kung nakibaka siya na ang kanyang intensyon ay hindi para sa Allah, so ang gagawin sa kanya sa mundo ay ganun din. Hindi siya paliliguan, hindi siya babalutin ng puting tela, ililibing agad. Kasama ang suot-suot niya sa kanyang pagkamatay. Pero sa kabilang buhay, wala siyang gantimpala. Hindi niya makakamit ang gantimpala ng shahid. Ito yung pangatlo na tinutukoy natin, yung namatay sa coronavirus. Yung shahid sa kabilang buhay, pero sa mundo, hindi siya shahid. Yung gantimpala niya dito sa hadis ng propeta sallallahu alaihi wasallam, wal mat'unu shahidun, at doon sa hadis ni Bukhari, na kana lahu mitlu adri shahid, ang kanyang gantimpala ay katumbas ng gantimpala ng shahid, yun po ay pagpapantay ng kanilang gantimpala sa kabilang buhay. Kasi ito yung naitatanong ng ating mga kapatid. Ibig sabihin, ang batas niya dito sa mundo kapag siya ay namatay dahil sa coronavirus, so paliliguan pa rin siya. Babalutin pa rin siya ng puting tela. Isasalahan pa rin siya. Pero meron ditong mga batas na dapat ninyong maunawaan. Ang pagligo sa patay, ito po ay fardu kifaya. Ibig sabihin, kapag nagawa ng ilan sa atin, ay sapat na yun pag napaliguan yung patay. Ang tanong dito, paano ko yung may coronavirus ay hindi pwedeng paliguan kasi maaaring mahawaan ka? Yung namatay sa coronavirus, paano mo paliliguan? Pwede kang mahawaan. So, anong gagawin natin dyan? Ngayon, unang-una na gagawin natin, kasi yan po ay fardu kifaya, hindi natin pwedeng iwanan yan. Yan po ay pananaw ng karamihan sa mga ulama. Magkakasala tayo pag hindi natin pinaliguan. Pero ang problema, pwede tayong mahawaan ng coronavirus kapag pinaliguan mo yan. Kahit na nakagwantis ka. So, ito problema yan. So, dito, kapag yung taong namatay na yan, na Muslim ang pinag-usapan natin dito, Muslim. Kasi pag hindi Muslim, automatic na, ililibing na yan agad. Pero ang pinag-usapan natin dito ay Muslim na namatay dahil sa coronavirus. So, ang gagawin natin sa kanya muna, pagka hindi siya kayang paliguan, dahil nga natatakot tayo na baka mahawaan kasi nakakahawa naman talaga ito. So, dito, papasok dito ang kaida na kaida fiqhiyya, al-maysuru la yasqutu bil ma'sur. Hindi natin siya kayang paliguan, pero hindi nangangahulugan na hindi na natin, wala nang kapalit ito. Pangalawa, tayammum. Paano yung tayammum? Katulad ng ginagawa natin pag walang tubig, ipapalo mo yung kamay mo sa lupa, and then ihaplos sa mukha. Pero, problema rin to. Bakit? Maaari ka rin mahawaan kapag kanilapitan mo at hinawakan mo ang kanyang kamay at ginawan mo ng tayammum. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, la yuridu mumridun ala musihin. Hindi pwedeng lumapit ang may sakit sa walang sakit. Hindi naman pwede na ikaw na magaling magligo ng patay, lapitan mo yung namatay ng coronavirus at ikaw maliligo sa kanya. Oo, obligado sa atin na maliguan ng patay. Pero ang problema, yung namatay ng coronavirus, pwede tayong mahawaan. So, hindi pwede sa kanya na paliguan dahil nga pwedeng mahawaan yung isang maliligo sa kanya. Maliban kung may expert, kabisado niya na hindi siya mahawaan. Pero, kung walang eksperto at hindi siya expert paano paliguan yung tao na may coronavirus dahil natatakot tayo lahat na pagka pinaliguan natin, mahawaan tayo, so hindi natin siya paliliguan. Papasok yung pangalawa, tayammum. Yung tayammum sa taong namatay ng coronavirus, problema rin to. Kasi hindi mo rin pwedeng lapitan yan. So, anong gagawin natin ngayon? Dito mga kapatid sa panampalatayang Islam,
Ad-darura tubihul mahdurat. So meron tayong kaida fiqhiyya, ad-darura tubihul mahdurat. Yung pagka nasa problema, nasa emergency na, kahit yung bawal, kasi bawal sa atin hindi paliguan yan, so anong susunod ngayon dito? So babalutin na lang siya. Babalutin na lang siya ngayon. Ngayon, kapag siya ay binalot natin, ngayon, hindi rin siya pwedeng dalhin sa masjid. Bakit? Kasi maaaring mahawaan din yung mga magsasala sa loob ng masjid. So ito ay gagawa lahat ng paraan. Lahat ng daan para hindi tayo mahawaan, gagawin natin lahat. Hindi siya pwedeng paliguan kasi pwede tayong mahawaan. Hindi rin pwedeng itayamum yung patay na yan, na matay sa coronavirus kasi pwede rin tayong mahawaan. Hindi rin natin siya pwedeng dalhin sa masjid para isagawa ang sala para sa kanya dahil maaari din tayong mahawaan. So anong gagawin natin? So dito, kung titingnan natin ang sinabi ng ating mga ulama sa ganitong sitwasyon na namatay, nangyari na ito kay Abu Lahab. Namatay si Abu Lahab ay isa na sa parusa sa kanya ng Allah, ay namatay siya, sabi ng ating mga ulama, sa isang sakit na nakakahawa at halos 3 araw hindi siya nailibing sa loob ng kanyang bahay. 3 araw hindi siya nailibing. Kaya yung sakit na mayroon siya is nakakahawa, kaya natakot yung mga tao sa time niya na ilibing si Abu Lahab. Kumbaga paliguan o kaya ay hawakan si Abu Lahab. So ang ginawa nila ay hindi nagawa sa kanya lahat. Kaya hinulog na lang siya sa hukay kasi nga nakakahawa ang sakit na ikinamatay ni Abu Lahab. Nabanggit din ng ating mga ulama, kagaya ni halimbawa ni Ahmad bin Hanbal, na kung ang namatay ay nahulog sa bangin, ay nahulog sa balon, yung namatay ay nahulog sa balon, ay anong gagawin natin? Paano matanggal yung ano niya? Kung mahirap siyang tanggalin sa balon, pwedeng putol-putulin ng katawan niya. Ito ay darura kapag kinakailangan. Dahil ang isang namatay, mga kapatid, sa panampalatayang Islam, bawal yan bawal yan sunugin. Para malaman ninyo, unang-una, alam natin sa Wuhan, sa bansang Wuhan o sa ibang bansa, ang ginagawa nila sa namatay ay kinikremit, sinusunog nila. Pwedeng dumating sa pagkakremit ang namatay sa Muslim, pwedeng dumating sa punto na yan. Pero bago yan, gagawin natin lahat. Una, paliguan, hindi pa rin pwedeng paliguan kasi mahahawa tayo. Hindi rin pwedeng magtayamum kasi mahahawa rin tayo. Hindi rin pwedeng dalhin sa masjid kasi mahahawa tayo. So ano ang mga susunod na hakbang dito na gagawin natin? Kasi yun ngang, mga kapatid, yung sibuyas at bawang nga, hindi nga pinahintulutan ng propeta na magsala ka sa masjid eh. Kasi yung amoy mo, malipatan mo yung iba. Ano pa kayo yung nakakahawang sakit? Sa kitab ni Imam Malik al-Muwatta, si Umar bin Khattab, mayroong nagtatawaf na isang babae na tinamaan ng kitong. Kasi ang judam, dalawa kasi ang judam eh. Merong definition ng judam ay kitong, at merong definition ng judam ay yung puti na tumutubo sa katawan na kinakain yung balat ng tao. So sabi ni Umar bin Khattab nung siya ay nagtatawaf sa Makkah, sabi niya, Law jalasti fi baitik, la tu'din nas law jalasti fi baitik. Sabi niya, wag mong disturbuhin, sabi niya, yung mga tao. Kasi baka mahawaan sila, sabi niya, sa sakit mo. Kung mas mainam, sabi niya sa iyo, na manatili ka sa loob ng bahay mo. So ibig sabihin, ang propeta sallallahu alaihi wasallam, siya mismo ang nag-utos sa atin na lumayo tayo sa nakakahawang sakit. Sabi niya sa hadith, firra minal mazdumi firara ka minal asad. Lumayo ka, takasan mo, layuan mo yung may sakit na nakakahawa. Ang binanggit lang ng propeta dito sa hadith, madudum. Yung madudum, yung kitong lang, hindi kagaya ng sakit na ito na nakakamatay, coronavirus. Yun ngang madudum, inutusan kang layuan eh. Paano pa kayong coronavirus na hindi kayo inutusan? Kaya mahirap paliguan yan. Ngayon, kung sakali na hindi siya pwedeng paliguan, hindi siya pwedeng itayamum, so wala tayong magagawa. Kundi babalutin sa paraan na pwedeng magawa natin. Tukaddaru bi kadariha. Ad-daruratu tukaddaru bi kadariha. So ngayon, ang gagawin natin ay
babalutin sa abot na makakaya. Siyempre, maiwasan yung pagligo sa kanya. Hindi rin siya pwedeng dalhin sa masjid. So, dadalhin siya agad sa libingan. Ito ay kung kaya, kung ganito mangyayari. So, doon isasagawa ang sala pagkatapos mailibing. Yung salatul janaza, gagawin sa kanya after mailibing sa natamaan ng coronavirus. So, ang pagsasagawa ng sala, after na mailibing siya, doon na po yung salatul janaza, doon sa libingan. Kasi hindi po maisagawa sa masjid, kasi maaari na mas maraming mahawaan. Okay, kung pwedeng mailibing yun. Pero kung hindi kayang ilibing, hindi rin pwedeng mahawakan, hindi rin pwedeng masuutan ng balot, kasi nga, napakadelikado ng sakit na ito. So, dito, papasok na yung pagkakremit sa kanya, susunugin. Ito panghuli na to. Kasi bawal talaga sa Islam na nasunugin ng patay. Sa Islam talagang mabigat na yung pinagbabawal yan. Dahil ang Allah subhanahu wa ta'ala, sabi niya, wala kad karramna bani Adam. Tunay na ginawaran namin ng mataas na paggawad ang isang angkan ni Adan. So, pati nga yung pagputol ng kapiraso ng katawan ng tao na namatay, na bawal yon. Susunugin mo pa kaya? Kaya sabi ko nga, mga kapatid sa panampalatayang Islam, kapag yung tao na tinamaan ng coronavirus, hindi na talaga pwede lahat. Hindi na siya pwedeng paliguan, hindi siya pwedeng balutin, hindi siya pwedeng ilibing, hindi siya pwedeng hawakan. No choice. Papasok na dito na pwede siyang sunugin. Alam natin na bawal yun. Pero kapag no choice na tayo, hindi na natin siya pwedeng hawakan, as in wala na talaga, kasi natatakot na lahat na baka mahawaan, dito pinahihintulutan na po siyang pusunugin. Itong namatay na ito. And then yung abo ay saka dadalhin sa libingan, din doon natin isasagawa ang salatul janaza sa kanya. Actually, itong bagay na ito, mga kapatid sa panampalatayang Islam, may lumabas na po na fatwa sa ganitong sitwasyon. At nabanggit na rin po ito ng ating mga ulama na hindi lang ito sa kagaya ng coronavirus. Kagaya halimbawa, yung nabanggit ni Ahmad bin Hanbal sa kitab na Al-Kafi, na pwedeng putol-putulin yung tao na namatay kapag hindi siya matanggal sa isang lugar. Putol-putulin ang kanyang katawan para lang matanggal yung kanyang katawan at mailibing siya na mabuti. Hindi naman talaga pwedeng putol-putulin ang katawan ng namatay kasi pinagbawal yun ng Islam. So, kung pwedeng putulin dahil sa pangyayaring yun, ay wala tayong magawa kasi yun lang ang paraan para mailibing siya. Anong gagawin natin? Kaya nga sabi ko nga, kung ang paraan lang ay susunugin ang kanyang katawan para hindi na makahawa, so wala tayong magawa, pwede siyang sunugin. Pero panghuli na po yun. Kasi bawal po sa Islam na ang namatay ay putol-putulin natin o kaya ay sunugin natin siya. Basahin natin ang sinabi ni Ibn Qudama al-Hanbali fil Kafi. Fi fiqhi al-Imam Ahmad. Sabi niya, "Waman mata fi bi'rin dhata nafsin ukhrij." Kapag kamay namatay sa loob ng balon, ilalabas natin yun. Fa in lam yumkin illa bimusla, kapag hindi talaga sa mailabas maliban putol-putulin, di gagawin natin yun. Kapag kayong taong na namatay na nahulog sa bangin at hindi siya, o sa balon, hindi siya matanggal doon, maliban putol-putulin ang kanyang katawan, gagawin natin yun. Wa kanat al-bi'ru yuhtaju ilayha ukhrija aidan. Kung ang balon na yan ay kailangan natin kasi hindi tayo makainom, walang mainuman, kundi yung balon lang yan, kailangan talaga natin tanggalin siya. Kasi sabi dito, li'anna ri'ayata hukukil ahya awla min hifdihi anil musla. Kasi halimbawa, yung balon, kailangan natin mainuman yun. Hindi pwedeng hindi matanggal yung bangkay niya. Hindi pwedeng hindi matanggal yung bangkay niya. So, anong gagawin natin? Ano bang ipaprioridad natin? Yung tayo na walang mainom o yung bangkay putol-putulin natin? So, sabi ni Ibn Qudama sa libro na Al-Kafi, lianna ri'ayata hukukil ahya awla min hifdihi anil musla. Dahil yung buhay ng isang buhay, ibig sabihin yung hindi pa namamatay, mas prioridad natin ang buhay niya kaysa doon sa namatay. Nakuha nyo? Yung buhay ng taong hindi pa tinamaan ng virus, mas mahalaga yon kaysa doon sa namatay. Ibig sabihin, gusto man nating pangalagaan yung namatay na yan ng coronavirus, pero hindi natin sa mailibing kasi nga natatakot tayo na tamaan, mas prioridad natin ang buhay natin. So no choice tayo, hindi pwede sa kanya ang pagliguan, hindi pwede sa kanya ang tayammum, hindi pwede sa kanya na balutin, hindi pwede sa kanya na dalhin sa libingan. So gagawin natin is susunugin natin siya.
Panghuli yun. At ang dalil na sinabi ko sa inyo, isa lang sa libro na binasa natin, kagaya halimbawa ng pagputol-putol sa katawan ng namatay na galing doon sa balon, kapag wala tayong mainuman, kundi putol-putulin natin para matanggal siya doon, gagawin natin yun. Dahil mas mahalaga yung buhay ng may buhay kaysa doon sa namatay na. So yan po ang batas ng Islam tungkol sa namatay sa coronavirus. So ulitin ko, ang kanyang gantimpala na shahid ay hindi po sa mundo. Sa kabilang buhay po ang tinutukoy doon. Ibig sabihin, paliliguan pa rin siya kung kaya. Isasagawa yung sala kung kaya. At ililibing sa libingan ng mga Muslim kung kaya na ilibing yung bangkay niya na yun. Pero ang gantimpala niya, insyaAllah, kapag siya ay nagtiis at naghangad ng gantimpala, ang gantimpala niya ay kagaya ng nasyahid. So inshallah mga kapatid, naunawaan po ninyo na mabuting tinalaki natin ngayon kung ano po ang dapat nating gawin sa tao na tinamaan ng coronavirus. Naway ilayo tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa sakit na ito na nakakahawa na isang parusa na walang lunas, kung saan buong mundo ay nag-lockdown. Lahat po ay nag-lockdown ngayon. Bawat bansa ay umiiwas na pasukan ng ibang bansa kasi iniiwasan nila na mahawaan sila. So at least, alam po natin ang gagawin natin kung sakali at hindi pa hintulutan nawa ng Allah sa mga lugar na malapit sa atin na may mamatay ng coronavirus. So alam na po natin kung paano po ang dapat na gawin, kung saan mga batas na pinahintulutan ng Islam at mga bagay na dapat natin gawin. So hanggang dito na lamang. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.